Sa mga pinagbibitagan kong lubon ng inampala, mga estudyante, mga kaibigan, at sa mga naririto tagapagtaguyod ng wikang Pilipino. Tanggapin ninyo ang aking taus-pusong pagbati na isang mainit, mapayapa sa akin. Kasing payapa ng panahon at kasinayang na tinatamon natin kalayaan sa pagpapahayag sa larangang panlipunan, pampamahalaan at pang-edukasyon. Mabuhay bayan! Nang ibalita sa akin ng aking guro na ako ay ilalahok sa timpalang talumpatian ang kaugnay ng pagdiriwang ng buwan ng wika na sa taong ito ay may temang wika mo, wikang Pilipino, wika ng mundo, mahalaga. Ay hindi ako nagdadalawang isip. Lalo na nang malaman ko ang pagpugay at pagpuri kay Manuel L. Quezon, ang Pangulo ng Commonwealth. Marahil ay dahil na rin sa kasabikan kong makilala ang tinaguriang ama ng pambansang wika. Sa tulong ng aking isinasagawang pananaliksik ukol sa kanyang buhay. Kay Manuel L. Quezon nating utang ang pagkakaroon ng wikang pambansa na masasabi ko isang kadakilaan at kabayanihang nagkagawa ng sinumang Pilipinong nagmamahal, nagmamangkilik at nagpapalaganap ng wikang Pilipino. Isang makapangyarihang lakas ang wika na nagsisilbing matibay na pundasyon ng isang pamahalaan. Ang wika'y mahalagang kasangkapan sa pag-unlad ng kabuhayan. Sabi nga ni Constantino, maaring nang tignan ang wika bilang isang mahalagang kasangkapan sa pag-unlad kapwa ng individual at ng bansa. Marami ng pag-aaral na sosyo-linguistiko ang magpapatunay na ang wika mismo ay nagbibigay status at humuhubog sa sosyalisasyon ng individual. Kung kaya't malaking bagay din ang maitutulong nito sa kanyang pang-edukasyon, pang-sosyal, at maging pang-ekonomikong pag-unlad. Malaking tulong ang wika sa biyaya't kasaganahang natatamo ng mga manggagawang aking nabanggit. Dahil wikang Pilipino ang kanilang gamit sa pagkikipag-ugnayang interpersonal, ay nagiging madali ang transaksyon at lalong tumitibay ang relasyon ng mga mamumuhunan at manggagawa. Dahil sa wikang Pilipino, dahil kay Manuel Quezon. Si Pangulong Quezon ay buhay na alaala ng bansa at isang malaking kaganapan ang pagsasabatas ng wikang Pilipino ng dahil sa kanya. Ang sabi ni Pangulong Quezon sa isa niyang talumpati, ang paglikha ng wika'y di dapat hadlangan. Kung kaya't ganun na lamang kabilis ang pagpirma niya na magkaroon ng wikang pambansa. Ang Pilipino na batay sa Tagalog at ngayon ay tinatawag na Filipino. Humigit kumulang isang dekada na ngayon ang nakalilipas ng ipagtupad ang pagdiriwang mula Marso 29 hanggang Abril 4 na buwan ng linggo ng wika. Ayon ito sa Proklamasyong Bilang 12 ng 1954. Pagkaraan ng isang taon, ayon sa Proclamation 196 ng bilang ng taon 1955. Ipinatupad ang pagdiriwang ng buwan ng wika
noong mula Agosto 13 hanggang Agosto 11 na ang huling araw ay tinapat sa kaarawan ni Pangulong Manuel L. Quezon. Ang pagkakaroon ng wikang pambansa ay hindi mahihiwalay ang usaping paggamit ng Filipino at Ingles bilang dalawang pangunahing wika sa komunikasyon at edukasyon. Napatunayan na napakahalagang magkaroon ng alituntunin sa pag-aaral at paggamit ng wikang Pilipino. Panahon na marahil para mapakinggan ng ating gobyerno ang ating mga hinaing. Para ito sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino. Hindi sapat ang mapakinggan lamang ang ating mga hinaing. Ang mahalagay, mapag-aralan natin ang mga proseso ng paggamit natin ng wikang Pilipino. At ito ay ating lubusang mapalaganap sa lahat ng araw, sa lahat ng panahon at pagkakataon. Ang lahat ng ito ay may sasakutuparan natin dahil sa wikang Pilipino, ang wika ng pagkakaisa, ang pambansang wika ng kalayaan, at ang pambansang wika